Part 3 ang pagpapatuloy. Kinabukasan, nagising si Li Fan na mas sariwa ang pakiramdam. Lumapit sa kanya sina Ziling at Nanfeng at sinabing, "Magandang umaga, Master." Lumapit si Nanfeng at sinabing, "Master, gusto naming kumuha ng tubig para ipanghugas ng mukha, pero..." At biglang sinabi ni Li Fan kay Nanfeng, "Ipaubaya mo na ito sa akin." At tumungo si Li Fan sa balon. Habang papalapit siya, maraming espiritual na enerhiya ang nagmumula sa balon. Parehong sinabi ng dalawang babae, ngunit nakita ko lamang ang isang banal na bukal na kumikinang mula sa lupa sa courtyard. Kaya sa palagay ko ito ay inilalaan ni Master para sa pag-cultivate at hindi dapat marumihan. Oo, ang banal na aura ng balon ay halos maaaring maging isang solid object, kaya natatakot ako na ang may mataas na level na cultivator lang ang makaka-enjoy dito. Kumuha si Li Fan ng tubig sa balon at sinabi sa kanila, "Painitin ang tubig na ito bago gamitin, pagkatapos ay hugasan ang inyong mukha." Ang parehong mga babae ay labis na nagulat pagkatapos makita ang tubig at iniisip, ito ay ang banal na tubig sa bukal. Nang bigyan ni Li Fan ng tubig ang manok, lalo silang namangha. Sinabi ni Ziling kay Nanfeng, "Sis, sinabi ni Master na ang kahoy na panggatong na pinutol niya ay hindi ang blackwood na nandoon." At nang pareho nilang hinugasan ang kanilang mga mukha gamit ang banal na tubig, ang kanilang balat ay nagsisimulang kuminang at nagiging napakalambot. Sinabi ni Ziling kay Nanfeng, "Sister, maaari ko bang inumin ang tubig na ito?" Nang marinig ito, nagalit si Nanfeng at sinabing, "Huwag mong ipahiya ang sarili sa Master, Ziling. Dapat nating kalimutan ang mahirap na buhay na pamumuhay natin sa Holy Land noon." Tinawag silang dalawa ni Li Fan para mag-almusal. Pagdating nila, laking gulat nila nang makita ang almusal. Nagbago ang kanilang mga ekspresyon sa mukha at sinabi ni Ziling, "Ito ang sinabi ni Master na ulam. Isang tanim na gulay? Ang lahat ng ito ay banal na gamot. Isa itong vegetable field. Hindi nakakagulat na kailangan itong patubigan gamit ang banal na tubig sa bukal." At ngayon ay lumapit sila kay Li Fan, na binigyan sila ng chopsticks at sinabing, "Nitong mga nakaraan, hindi nangingitlog ang mga manok, kaya kailangan muna nating kumain ng sabaw na gulay. Dahil wala tayong mga itlog, kakainin muna natin kung ano ang mayroon." Pareho silang nagulat at si Nanfeng ay nanginginig, at ang sabi niya, ang isang mangkok ng sabaw na ito ay isang napakalakas na gamot na kahit isang pirasong dahon o ugat lang ay iingatan at ituturing na bilang isang sagradong bagay doon sa ating tirahan sa Three Highest Holy Land. Dumating din ang maliit na puting pusa sa lugar na iyon at buong pagmamahal itong hinahaplos ni Li Fan. Handa nang mag-almusal si Nanfeng, at pareho silang nagsimulang kumain ng almusal na parang pusa. Kaya sinabi sa kanila ni Li Fan, "Kumain ng dahan-dahan, marami pang ganyan." At nang kinain nila ang almusal, parang langit ang pakiramdam nila. Si Ziling ay humihingi ng higit pa kay Li Fan, at gayon din si Nanfeng. Nang makita ito, ang maliit na puting pusa ay nagulat at naisip na ang mga babaeng ito ay mga patay gutom. Makalipas ang ilang sandali, busog na busog silang tatlo at tuwang-tuwa. Nang makita nila si Li Fan, medyo nagulat sila habang pinapakain ni Li Fan ang mga manok. Sinabi ni Ziling kay Nanfeng, "Sis, bakit medyo kakaiba ang pakiramdam ko sa mga nakakawalang mga manok na ito? Ang pinapakain ni Master na mga manok ay tiyak na hindi isang mortal na species. Malamang na isang uri ito ng beast, tama ba? Hindi mo ba napansin na ang ginagamit ni Master sa pagpapakain sa mga manok ay mga banal na medisina?" Pagkatapos ay lumapit si Li Fan kay Ziling na may hawak na itlog, ngunit hindi ito ordinaryong itlog, may phoenix sa loob. Sinabi ni Li Fan kay Ziling, "Dahil nakakain na kayo, oras na para magsanay. Ziling, ang gawain mo ngayong araw ay iguhit ang itlog na ito." Sinalo ni Ziling ang itlog at sinimulang tingnan itong mabuti. Ang sabi niya, "Pakiramdam ko ay may hawak akong kakaiba." Tumingin si Nanfeng sa itlog at sinabing, ang itlog na ito ay naglalaman ng walang limitasyong enerhiya ng espiritu ng apoy, tulad ng isang natutulog na bulkan. Sa ibabaw ng eggshell, mayroong malabong kulay ng apoy na pattern ng phoenix. Anong klaseng itlog ito? Hindi ba't sinabi ni Master na madalas siyang kumain ng mga itlog na tulad nito? Pagkatapos ay tinanong ni Li Fan si Ziling, "Paano na ngayon? Ayaw mo na bang gawin dahil sa tingin mo ay madali ang pagpipinta ng mga itlog?"
Sinimulan ni Li Fan na pangaralan si Ziling tungkol sa pagpainting at sinabing, ang pinakamahalagang bagay sa pagpipinta ay ang basic skills. Ang basic skills sa katunayan ay ang nagbibigay daan sa iyo upang makita ang mga phenomena sa esensya. Kung ang isang simpleng bagay ay may pinta mo ng 10,000 beses, mauunawaan mo na ang tunay na paksa. Dapat mong tunay na makita ang paksa na para bang ito ay sa iyo. Kaya yumuko si Ziling kay Li Fan at sinabing, Master, alam ni Ziling na mali si Ziling. Maya-maya lang, may kumatok sa pinto ni Li Fan at tinatawag siya. Pumunta si Li Fan sa harap at binuksan ang pinto, at nakita niya na naroon ang kanyang kapitbahay. Sinabi ng kapitbahay kay Li Fan, Xiao Li, may balita ako sa iyo na nagkaroon ng lindol kagabi. Maraming bundok ang gumuho ngunit ang ating village lamang ang hindi gumalaw. Kamangha-mangha hindi ba? Maraming ibon at hayop sa kabundukan ang namatay sa entrance ng ating village. Ang lahat ng iyon ay mga first class na hayop, at ang karne ay masarap. Ngunit makapal lang ang mga balat nito kaya ang mga bakal na kutsilyo ng ibang kapitbahay ay nasira. Buti na lang at binigyan mo ako ng kitchen knife noong nakaraan, at gumana ang kitchen knife sa mga hayop. Hihiwin ko ang lahat at ipapadala ko sa iyo ang ilang legs na parte. Nang marinig nilang tatlo na may naganap na lindol, ang dalawang babae ay labis na nagulat at si Li Fan din ay nagulat at sinabing, paano nangyaring tumama ang isang lindol sa bundok na ito? Sa ibang lugar, makikita natin ang lumilipad na barko na patungo sa Kangli Mountain, at may dalawang tao sa lumilipad na barko na yon na kabilang sa sekta ni Ziling at Nanfeng. Sabi ng nakaputing lalaki sa isa, Brother Tai Ming, kapag ganap nang nabuksan ang Kangli Mountains, tiyak na lalabas ang mga banal na relic na naiwan ng ating mga ninuno. At sabi ng nakaitim na lalaki, kaya nga bakit pinadala ng matandang multo na si Mo ang dalawang babaeng disciples niya dito. Gusto pala nilang kunin ang banal na relic para sa kanila lang. Ngumiti ang unang lalaki at nagsabi, Brother, masyado ka namang nag-aalala. Anong uri ng bagyo ang maaaring idulot ng dalawang maliliit na cultivator na yon na interference level pa lamang? Ao Ming at Zhu Xin, pangunahan ninyong dalawa ang mga tao na hanapin sina Nanfeng at Ziling at ibalik sila sa sekta. Patay man o buhay. Ngayon, pumunta sina Li Fan at ang dalawang babae sa tapat ng nayon. Nagulat sila nang makita ang nayon dahil maraming sakuna ang nangyari sa lugar na ito. Maraming mga hayop ang patay dito, na labis na ikinagulat ng dalawang babae at medyo kinakabahan. Ngunit sinabi ni Nanfeng kay Ziling, kapag si Master Li Fan ang nasa paligid, kahit na ang mga natural na sakuna ay hindi maglalakas loob na lumapit. Hindi mo ba napansin? Sa loob ng isang radius ng libu-libong milya, tanging ang maliit na nayon sa bundok na ito ay buo pa rin. Maging ang mga taga-nayon ay mahimbing na natutulog sa magdamag at hindi alam kung ano ang nangyari sa labas. At maraming makapangyarihang hayop ang patay sa lugar na ito. Nang makita ni Ziling na napakadaling hiwain ng mga taga-nayon ang malaking pagong na iyon, nagulat siya dahil hindi ito pangkaraniwang hayop lang, ito ay isang spirit beast, isang mataas na antas ng hayop. Ang mga taga-nayon ay hinihiwa lang ang pagong na iyon gamit ang kitchen knife na gawa ni Li Fan. Nang makita ito, kinakabahang sinabi ni Ziling, masyadong brutal ito. Ang mga mammoth beast, great green rock, San Yuan turtle, lahat ng ito ay mga sub-level na mga spirit beast, at ngayon ay kinakain lang ng mga ordinaryong villager ang mga ito para punan ang kanilang tiyan. At iniisip ni Ziling si Li Fan, ang pagpapala ng ganap na makapangyarihan, lahat ng nilalang ay pinagpala at lahat ay pantay-pantay. Ako ay naliwanagan. Ang lahat ng ito ay dahil sa aking master. Si Li Fan naman ay nasa malalim na pag-iisip, iniisip kung paano nangyari ang lindol na ito. Katulad din kung saan may mga bundok, mayroong mga continental plate na maaaring madurage. Buti na lang at maayos ang nayon na ito. At ito ay isang lugar na pinili ng system window, kaya marahil ito ang pinakaligtas na lugar. Sa sandaling yon, ang matanda sa nayon ay pumunta sa lugar na yon at nagtanong, Li Fan, marami kang kaalaman. Ano sa palagay mo ang nangyayari ngayon? Wala namang mangyayaring masama sa atin dito, di ba? Nakangiting sinabi ni Li Fan sa elder ng nayon, hindi na kailangang mag-alala, dahil ligtas ang ating nayon. Nang marinig ito, naging masaya ang dalawang babae. At sa sandaling yon, narinig ni Ziling at Nanfeng na may tumatawag ng malakas, at nakita nila ang isang lumilipad na barko na paparating sa lugar na iyon.
At ito ay may dalawang sakay na cultivator na dumating upang patayin sina Ziling at Nanfeng. Nang makita sila, parehong mga babae ay naging alerto, at sinabi ni Nanfeng, Master Li Fan, kami ay orihinal na mga disipulo ng Three Holy Lands o tatlong banal na lupain. Kamakailan lang, ang aming orihinal na master ay pinagtulungan, kaya inutusan niya kaming pumunta sa Mount Kangli upang humingi ng tulong. Nakikinig din si Li Fan kay Nanfeng at nagtanong, tatlong banal na lupain. Ano ang mga yon? Kaya sinabi ni Nanfeng kay Li Fan, ang patriarch ng aming banal na lupain ay lubos na prominente sa tatlong disiplina ng musika, pagpipinta, at kaligrapiya. Lahat ng mga disipulo doon ay nagsasanay ng tatlong yon. Nang marinig ito, naisip ni Li Fan, ayun pala ay isang paaralang gawa sa mga kabataang pampanitikan at sining o arts. Bakit sila galit na galit? Sila ay sumisigaw din. Sa tingin ba nila ay nagdadala ako ng mga makukulit na bata dito para makipaglaro? Isa na akong sikat na tutor sa antas kong ito. At ipapakita ko sa kanila kung ano ang kaya ko. Ngayon, ang dalawang cultivator na yon na sina Aoming at Zhu Xin ay mabilis na gumagalaw pababa upang hulihin ang dalawang babae. Gayunpaman, hiniwa ng isang babae ang isang hayop gamit ang kitchen knife na gawa ni Li Fan, at pareho silang huminto nang makita nila ito. Nagsimulang tumulo ang pawis mula sa kanilang mga noo, at sila ay natakot at tumakbo pabalik sa kanilang lumilipad na barko, at napagtanto nila na mayroong napakadelikadong makapangyarihan na naroroon. Pagdating sa kanilang barko, mapilit nilang sinabi, simulan na ang barko, bilisan, at umalis agad rito. Ang cultivator na ito ay takot at sinabing, ang kutsilyong yon, kahit na ang San Yuan Turtle na hindi kayang hiwain ng tinatawag na Supreme Being, ay parang tokwa lang na hiniwa gamit ang kutsilyong yon. Nakakatakot ang lugar na ito ay hindi isang bagay na kaya nating panghawakan. Kaya ang dalawang cultivator na yon ay mabilis na umalis sa lugar na ito gamit ang kanilang lumilipad na barko. At nang makitang tumatakas ang mga yon, nagtaka si Li Fan, bakit sila umaalis? At nang makita ito ay naging masaya sina Ziling at Nanfeng at tumingin kay Li Fan ng buong pagmamalaki na iniisip, mayroon tayong master dito, hindi natin sila kailangang katakutin. Dahil si master ay nandito, kahit ang pinakamataas na nilalang ay walang magagawa. Sa pagsasalita ng mga dahilan, natatakot ako na ang iyong kamahalan ay hindi kwalipikadong pasanin ang mga ito. Pagkatapos ay nakita natin ang dalawang lalaki kanina. Sabi ng isa sa kanila, bumabalik na ang ating dalawang disipulo. Ang isa pang lalaki ay tumugon, marahil ang nakatagong panganib ay nalutas na, at ang mga bagay na iniwan ng ating mga ninuno ay magagamit na natin para sa ating mga tagapagmana. Ngunit ang dalawang disipulo ay mabilis na dumadating sa kanilang mga master sa lumilipad na barko. Na nagsasabi, Master, may malaking nangyari. At ang disipulo na labis na kinakabahan ay nagpatuloy, si Nanfeng at Ziling ay pumasok sa Forbidden Land o ipinagbabawal na lugar, at ang ipinagbabawal na lugar na iyon ay masyadong nakakatakot. Isang matandang babae ang naghiwa ng San Yuan Turtle gamit lang ang isang kutsilyo, at ang kitchen knife na iyon ay naglalaman ng isang malakas na aura. At kahit natignan ko lang ang kutsilyo sa malayo ay nararamdaman ko na ang nakamamatay na banta. Kung lalapit ako, baka maduraj ako. At ang ipinagbabawal na lupain rin ay hindi naapektuhan ng malaking pagbabago sa Mount Kangli. Ito ay kakilakilabot. At nang marinig ang mga salita ng disipulo, nagalit ang lalaki at sinabing, anong uri ng mga walang kwentang bagay ang pinagsasasabi mo? Mukhang kami mismo ang gagawa nito. Maya-maya, sabi ng isa pang lalaki, nakakagulat na buo pa rin ang lugar na ito kahit gumuho na ang Kangli Mountains. At may naramdaman ng isang lalaki at sinabing, hindi ko maramdaman ang kahit kaunting pagkakaiba, kaya bumaba muna tayo at mag-explore. Ngumiti ang pangalawang lalaki at sinabing, gusto kong makita kung anong uri ng nilalang ang naglakas loob na tanggapin ang dalawang rebelding iyon na sina Nanfeng at Ziling at lumaban sa ating Sanju Holy Land. Ang lalaking iyon ay sumigaw ng malakas, Nanfeng at Ziling, kayong mga rebelde, lumabas kayo at mamatay. Nang marinig nila ang boses na iyon, sinabi ni Nanfeng, naku, boses iyon ni Elder Shi Tai. Nang makita silang dalawa na kinakabahan, tinanong ni Li Fan si Ziling, si Elder Shi Tai. Parang isang mataas na level. Isa ba yung Elder? Sinabi ni Ziling kay Li Fan, parating na sila para sa amin.
Nang marinig ito, naisip ni Li Fan, ang guro na yon ay masyadong agresibo. Mukhang pisikal niyang paparusahan ang mga estudyante, at hindi ito maganda. Kaya sinabi ni Li Fan sa kanila, walang problema. Makikipag-usap ako sa kanila. Ano ang itinuro nila sa inyo? Sinabi ni Nanfeng kay Li Fan ang tungkol sa dalawang elder. Si Elder Shi Tai ay bihasa sa calligraphy, at si Elder Tai Ming naman ay bihasa sa musika. Ang kanyang instrumento ay ang flute o flauta. Nang marinig ito, nagsimulang tumawa si Li Fan at naisip, musika at kaligrapya. Iyan lang ang magaling ko. Pagkatapos, kumuha si Li Fan ng brush at sinabing, nakuha ko na. Sandali, pero natakot sina Ziling at Nanfeng matapos makita ang brush sa kamay ni Li Fan. Sabi ni Ziling, bakit pakiramdam ko na ang hawak ni Master Li Fan sa kanyang kamay ay hindi isang brush kundi isang walang katulad na espada. Sinabi rin ni Nanfeng, anong realm nito kapag ang mga brush ay nakahanay? Sinabi ni Li Fan kay Ziling, Ziling, kunin mo itong kaligrapya at isabit ito sa itaas ng pintuan ng courtyard. Kasabay nito, masayang nag-isip si Li Fan, magsimula tayo sa pagbibigay ng pangalan sa pahina ng isang bagay na may malakas na kagustuhan sa pag-aaral upang hindi sila mag-isip ng iba kapag nakita nila ito. Pagkatapos, ang elder na si Shi Tai ay pumunta sa lugar na iyon at sinabi sa nagngangalit na mga ngipin, siya iyon. Talagang nandito ang mga rebelde. Ziling, nandito ka talaga. Nasaan si Nanfeng? Bakit hindi na lang kayo sumama pabalik sa Holy Land at humingi ng tawad? Ngunit sinabi ni Ziling sa lalaking iyon, tinanggap namin ni Sister Nanfeng si Senior Li Fan bilang ang aming guro, kaya huwag kang maging mapangahas. Nang marinig ang mga salita ni Ziling, nagalit ang lalaki at mabilis na sumulong upang salakayin si Ziling, at inilabas din ang kanyang brush. Walang kwenta, how dare you na mag-quit sa ating sekta? Ngayon ay lilinisin ko ang ating sekta sa kahihiyan na ito. Ngunit sa sandaling magpatuloy ang lalaki, ipinakita ni Ziling ang kaligrapya na isinulat ni Li Fan sa matanda. Nang makita ito, huminto ang lalaki. At sa gulat, nagsimulang damyugo ang kanyang mga mata. Sabi niya, ang pag-iisip at pag-aaral. Walang limitasyon sa dagat ng pag-iisip. Ang mga cultivators ay parang mga bangka na nagsisikap na hanapin ang mga batas ng mundong ito, naghahanap ng langit at lupa sa labas at naghahanap ng isang tunay na puso sa loob. Totoo ba ang puso ko? Dumating ang elder na si Tai Ming sa likuran niya, at nang nakita ang kalagayan ng elder na si Shi Tai, sinabi ni Tai Ming, ipikit mo ang iyong mga mata ngayon. Ito ang landas ng mga banal. Hindi mo na kailangang tumingin pa. Kung titingnan mo pa, ikaw ay mamamatay. Pero sabi lang ni Shi Tai, okay lang na mamatay sa umaga. Brother, nakita ko na ang pinakamagandang kaligrapya. At ang elder na si Shi Tai ay nagsimulang tumakbo na parang baliw. Nang makita ito, sinabi ni Elder Tai Ming, nabaliw na ba siya? Pagkatapos ay galit niyang sinabi, Ziling, anong uri ng nilalang ang tumutulong sa iyo? Si Ziling na inilagay ang kaligrapya sa pader, ay nagsabi sa lalaki, hindi ka kwalipikadong malaman kung sino ang aking master. Ngunit pagkatapos ay nakarinig si Tai Ming ng isang tunog, na nagpatigil sa kanya doon. Nang marinig ang boses na yon, sinimulan ni Tai Ming na isipin ang Great River na dumadaloy sa silangan, na tinatangay ang lahat ng mga romantikong figure sa lahat ng panahon. Habang nakikinig si Tai Ming, nagsimula siyang maglaho at nagsasabing, Brother, naririnig ko ang daw sa umaga, at mamamatay ako sa gabi. Na-realize ko na ito. Pagkalipas ng ilang sandali, nawala siya, at naiwan lamang ang kanyang flaute doon. At sa ere, ang mga disipulo na nasa barko ay nakita ang lahat ng ito. At nang makita ito, nagulat sila at sumisigaw, paano ito posible? Ang Dao Transmission, at ang kataas-taasang Elder Tai Ming, isa sa mga pinaka-prominenteng immortal sa banal na lupain ng Sanjo ay pumanaw na. Pagkatapos ay lumabas si Li Fan sa kanyang bahay na tumingin sa paligid at nagtanong, nakaalis na ba ang mga taong yon? Kinuha ni Ziling ang flauta mula sa lupa at nagulat nang makita ang flauta na iyon at sinabing, ito ang sandata ni Elder Tai Ming, at sa madaling sabi ay pinapatugtog ng taong iyon ang flauta na ito at ngunit biglang sinabi ni Li Fan kay Ziling, at itinapon niya ito. Ang sandata ay nahipan na niya, at puno ito ng aura ng kanyang laway. Habang nagpapatuloy siya, iniisip ni Li Fan, anong uri ng flauta ang gawa sa bakal? Tunog pito ito, isang gurong nagtuturo ng ganito?
Hindi nakakagulat na pumunta rito ang kanyang estudyante para gumawa ng eksena. Samantala, dinurog ng isang cultivator na may hawak na talisman ang hawak niya. Nang makita ito, isa pang cultivator ang nagulat at nagsabi, "Brother, ito ay isang jade talisman mula sa Holy Land. Ipapaalam ko sa Patriarch at sa lahat ng pinakamataas na elders ang sitwasyon dito." Ngunit ang nagdurog na cultivator ay tumugon, "Dalawang elder, isa patay at isa ay nabaliw, hindi ba't napakaseryoso nito?" Bigla, isang enerhiya ang nagsisimulang lumabas sa talisman na iyon. At ang enerhiya ay nag-anyo bilang elder. Ang sabi nito, "Ano ang problema?" Ipinaliwanag ng cultivator, "Patriarch, ang dalawang rebelde na sina Nanfeng at Ziling ay sumama sa iba upang patayin si Elder Taiming, at si Elder Shitai naman ay hindi mahanap sa kung saan. Humihingi ako sa ibang mga elders ng tulong para agad na hulihin ang dalawang babae at ipaghiganti si Elder Taiming." Sabi ng elder, "Naiintindihan ko." Lumipat ang eksena sa banal na lupain ng Sanjo, kung saan nakaupo ang ilang tao. Sabi ng isa sa kanila, "Chairman, mayroong napakalakas na nilalang, gusto mo ba talagang ipaghiganti ang dakilang si Elder Taiming?" Tumugon ng chairman, "Hindi ba masyadong maaga pa para maglunsad ng tahasang digmaan lalo't hindi pa natin alam kung ano ang tunay na nangyayari?" Ang isa pang tao ay nagkomento, "Namatay ba ang dalawang basurang elder na yun sa paanan ng Mount Kangli? Naaalala ko na ang immortal platform sa Kangli Mountains ay malapit ng mabuksan, at may mga toniladang kayamanan na naiwan ng ating mga ninuno bago sila mamaalam sa mundo." Samantala, pumunta sina Mu Chenning, Linger at ang matandang master sa bahay ni Li Fan at binasa ang kaligrapya na nakasulat sa pader. Mag-isip at matuto, ito ay nangingibabaw at kusang loob. Nang makita ito, ang matanda ay nagulat at nagsabi, "Sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito, nararamdaman ko na ang isang hindi mailarawang aura. Kung ang isang cultivator ng swordsmanship ay dumating dito, natatakot ako na mabubuksan niya ang pinakamataas na pamamaraan ng swordsmanship mula sa kaligrapyang ito." At ngayon ay pumasok silang tatlo sa bahay ni Li Fan na yumuko at nagsabing, "Senior, pumunta si Mu Chenning at ang iba pa para bisitahin ka." Masaya si Li Fan na makita sila at tinawag sila. Pagkatapos ay yumuko silang tatlo nang makaharap si Li Fan, kaya sinabi ni Li Fan, "Sa palagay ko ang inyong pagbisita ay nauugnay sa kung ano ang ginawa nila Luming at ng iba pa, tama ba?" At tinanong naman ni Linger si Li Fan, "Senior, mayroon ka bang bagong suggestion para sa amin ngayon?" At nang pinakinggan si Linger, sinabi ni Li Fan, "Ayos lang, kumalma lang kayo at huwag kayong masyadong kabahan. Hindi kailangang alalahanin ang mga ganitong bagay. Pero dahil nandito kayo, may ibibigay ako sa inyo. Last time, ibinigay ko kina Luming ang 10,000 Mountain Dragon painting sa kanila. Siguro ay nagsagawa sila ng calligraphy at painting exhibition auction o kung anuman. At ngayon ay mukhang magsisimula na ang exhibition na yon. So dahil yon ang kaso, makikisama na lang ako at tutulungan ko ulit sila." Sa kanyang estilo, may inilabas si Li Fan at sinabing, "Ito ang papel, tinta, at ang espada na dumudurog sa kalangitan." Nagulat silang dalawa nang makita ang papel. Ibinigay din sa kanila ni Li Fan ang isang immortal palace at sinabing, "Sa pagkakataong ito, aalis kayo na dala ang painting na ito at ang libro. Dahil gusto nilang ipakita sa mundo, ipakita natin sa mundo kung ano ang tunay na pagsusulat at pagpipinta." Kinuha ni Mu Chenning at ni Linger ang dalawang bagay na yun at nagsimulang umalis mula roon. At sinabi ni Linger kay Mu Chenning, "Gamit ang dalawang kataas-taasang kayamanan na ito ni Senior Li Fan, kahit mapanganib na ang Kangli Mountains, hindi tayo dapat matakot na pumasok." Tuwang-tuwang sinabi ni Mu Chenning, "Magaling, tayo na at suportahan ang banal na lupain ng Taiyan at Ziyang." Pagkatapos, lumipat ang eksena sa ibang lugar kung saan nakaupo ang isang elder na pagod na pagod. At naroon din ang unang elder. At sinabi ng pangalawang elder na nakaitim, "Ang pag-sacrifice ng quasi-immortal weapon ng Holy Land ay sa wakas ay nagpatatag ng sitwasyon. Ilang araw sa Kangli Mountains, ang ating dalawang Holy Land na magkasamang puwersa ay dumanas ng maraming pagkamatay at pinsala." Sabi ng unang elder, "Oo, marami sa mga malalaking panganib sa Kangli Mountains ay wala na pagkatapos nitong gumuho, ngunit ang natitirang bahagi niyon ay kapanapanabik din." Bigla, nagsimulang gumalaw ang espada ng pangalawang elder, na ikinagulat niya, at pagkatapos ay may nangyaring kakaiba sa harap nila,
na ikinagulat ng lahat, at nagbukas ang isang immortal platform doon. At isang lalaki ang gumagalaw patungo doon. Ngunit bigla, isang maliwanag na liwanag ang lumabas mula sa immortal platform, at ang liwanag ay tumama sa lalaki, na naging dahilan upang ang lalaki ay maging bato. At makikita rin natin na mayroong maraming tao ang nandoon na naging bato rin. Pagkatapos ay dumating ang mga master ng banal na lupain. Ang pangalawang master na nakapula ay nagulat at nagsabi, ang susunod na kalyadong hukbo ay hindi pwedeng makapasok. Tanging ang Supreme Beings lamang ang maaaring makatuntong sa lugar na iyon. At ang liwanag ng Eternal Tribulation sa harap ay ang pinakatunay na pagsubok. Kahit na ang kaunting imperfections lamang ay gagawin kang putik at alikabok ng liwanag ng Eternal Tribulation. Ang lahat ng taong naging bato doon ay mga patay na Supreme Beings, at kasama rin doon ang iilang mga quasi-immortals. At idinagdag ng unang master, ang liwanag ng Eternal Tribulation ay isang mahusay na pagsubok para sa mga Supreme Beings. Kung magagawa mong makayanan ang liwanag ng Eternal Tribulation ay saka ka maaaring umakyat sa Immortal Platform at makapasok sa Immortal Realm. At kung hindi, sa huli ay magiging walang kwenta lang din. At bigla, may dumaan na masamang enerhiya sa pagitan ng dalawang master. Na ikinagulat nilang dalawa, at ang masamang enerhiya na yun ay nagsimulang magtipon sa isang pwesto, at sa lugar na yun ay lumitaw ang Evil God, na nagsasabing, kahit pala kayong grupo ng mga langgam ay gustong makakuha ng tsansang makarating ng Immortal Realm. Ngayon ay lalamunin ko kayo. At gamit ang kanyang masamang enerhiya, ang Evil God ay lumikha ng isang nagbabantang mukha sa kalangitan, at pagkatapos ay naglabas ng maraming kamay at bawat isang kamay ay may hawak na iba't ibang sandata. Kaya ang pangalawang master ay nagsabi, gusto mo ba kaming kainin? Pagkatapos, gagamitin ng unang master ang kanyang secret plate, at inatake ang Evil God na yon gamit ang kanyang secret plate. At sinabi ng unang master sa Evil God na yon, ngayon, ang lahat ng Supreme Beings sa Southern Region ay nagtipon dito. Hindi kita papayagang umalis ng madali. Ngunit ang unang pag-atake ng master ay walang epekto sa Evil God, at ang Evil God na yon ay nagsimulang tumawa na parang baliw. At bigla, sinalakay ng Evil God ang parehong mga master, at nang makita nila ito, silang dalawa ay nabigla at hindi nila alam kung ano ang dapat nilang gawin. Sa sandaling yon, dumating si Linger doon at dala niya rin ang Immortal Palace na ginawa ni Li Fan kanina. Dahil dito, parehong naligtas ang dalawang master, at dahil sa Immortal Palace na yon ay lahat ng naruroon ay nakaligtas sa pag-atake ng Evil God na yon. Sa loob ng Immortal Palace, ang lahat ay namangha, sumisigaw, ano ang palasyong ito? Bakit pakiramdam ko napakaliit ko? Ang palasyong ito ay naglalaman ng mga immortal Daolos at higit pang mga fire-related Daolos ay nasa paligid. Ito ba ay isang tunay na immortal level artifact? At sa parehong oras ay hinaharangan din ng Immortal Palace ang liwanag mula sa Eternal Tribulation. At nang makita ito, lalo silang nagulat. At ang pangalawang master ay nagsabi, ano ang kayamanan na ito na maaaring hadlangan ng liwanag ng Eternal Tribulation? At si Linger ay nagsabi sa dalawang master na yun, everyone, ang liwanag ng Eternal Tribulation ay nabasag na at maaari na tayong lumabas at patayin ang Evil God. At ang dalawang master ay tumalikod at tumingin kay Linger, pagkatapos ay sinabi nila na, narinig ko na sa likod ng Ho Empire ay mayroong isang nilalang na nalampasan kahit ang mga Supreme Being level. At ngayong nakita ko na ito ay mukhang totoo ang mga balita. Maaari ko bang tanungin ka Linger kung ang tao na yon ay naging immortal level na? At ang dalawang elders na yon ay kinakabahan at nag-iisip. Immortal ba? Ang taong yon ay isang nilalang na kayang patayin ang mga immortal nang hindi man lang nagtataas ng daliri, at yon ay si Senior Li Fan na mukhang higit pa sa immortal. At maya-maya lang ay dumating ang isang magandang babae sa lugar na yon na ang pangalan ay Jiang Zhu. At sinabi niya kay Linger, maaari ko bang makita ang banal na palasyo na ito? At nga pala, saan mo ito nakuha? At sa sandaling makita ng parehong mga masters ang babae na yon, silang dalawa ay natakot at iniisip, nakakatakot ang kanyang aura. Ang kanyang realm o level ay mas mataas pa sa mga Supreme Beings, at ang kanyang aura ay kasing lakas ng Evil God na yon. At ang pangalawang elder ay tumabi kay Linger at yumuko. At sinabi kay Jiang Zhu na hindi, ito ay isang immortal artifact. At hindi mo ito madaling mapepeke. At si Linger ay nagsabi kay Jiang Zhu,
ang bagay na ito ay regalo mula sa aking senior. At si Jiang Zhu ay komportabling nagsabi kay Linger, huwag kang mag-alala, wala naman akong balak na i-offend ang may-ari ng artifact na ito. At tinignan ni Jiang Zhu ng mabuti ang Holy Palace. Pagkatapos ay umakyat siya sa Immortal Platform. At habang paalis ay sinabi niya kay Linger, maraming mga magagandang pagkakataon sa Immortal Platform ngunit mayroon ding malalaking panganib. Gusto ko sana kayong pigilan dito ngunit dahil may Supremo na nilalang sa likod ninyo, sa tingin ko ay wala namang masama. At kung may oras ako, pagkatapos ko maging isang Immortal ay bibisitahin ko ulit itong Immortal Holy Palace. At ngayon ay naglalakad na si Jiang Zhu patungo sa Immortal Platform, at sa harapan mula sa kanya ay makikita ang Evil God na paparating pa lang. At lumingon ang Evil God kay Jiang Zhu at sinabi sa kanya, isang hakbang na lang ako para maging isang immortal. Sino na ang makakapigil sa akin? Si Jiang Zhu ay tumitig sa Evil God na yun at sinabing, wala ka bang alam tungkol sa kapangyarihan ng senior na yon? At muli, ang liwanag na yon ay nagmumula sa Immortal Platform. At sinabi ng Evil God sa babaeng si Jiang Zhu, wala akong pakialam, isa na akong immortal kapag nasa itaas na ako. Magagawa pa ba niyang pumatay ng isang immortal? Hahaha, ang espiritual na kapangyarihan sa loob ng trono na ito ay nagiging immortal power. At nang nakita ng pangalawang master ang bagay na ito, nagulat siya nang makita ito at sumigaw siya, kaya na niyang i-purify ang lahat ng bagay dahil magiging immortal na siya. At ang immortal na liwanag na yun ay bumagsak din kay Jiang Zhu, at sinabi niya kay Linger, Miss, ang pangalan ko ay Jiang Zhu at pakisabi sa senior na yun na handa akong pangunahan siya na patayin ang Evil God. At ngayon, ang lahat ng mga cultivators ay nagsimulang sumulong upang umakyat sa Immortal Platform na yun. At lahat ay nagsabi, kahit pala ang isang Evil God ay maaaring maging isang immortal, ito na ba ang pagbubukas ng landas patungo sa immortality? Ito ay isang pinakamalaking pagkakataon sa libu-libong taon. Sa wakas, tayong mga cultivators ay hindi binaygo ng kalangitan. At ngayon, si Linger at Mu Chenning ay medyo tensyonado. At si Chenning ay sinabi kay Linger, Sister, ano na ang gagawin natin ngayon? Ang Evil God ay naging immortal na. Ngunit sinabi ni Linger kay Mu Chenning, maniwala ka lang kay Senior Lee, na kahit na naging immortal na ang Evil God ay wala tayong dapat ikatakot dito. At ngayon, ang Evil God ay naging immortal. At ngayon ay nag-transform siya at sinabing magiging immortal ako. Ang hininga ng immortal Dao Shi ay dumadaloy sa pamamagitan ng aking katawan. At pagkatapos ay makikita natin ang isang lalaki na nakaupo sa itaas ng mga ulap na nangingisda at sinasabing, ang mga isda ay nasa lambat na at handa ng hilahin. Pagkatapos, ang lalaking yon na may pamingwit na yon na masamang tao, ay nagsimulang sipsipin ang enerhiya ng Evil God. At nang makita ito ng Evil God ay nagsimula siyang sumigaw. At kasabay nito, ang lalaking yun ay sinimulan ding sipsipin ang kapangyarihan ni Jiang Zhu, at ito ay talagang lumalala kaya sinabi ni Jiang Zhu, ito ay hindi isang pagkakataon kundi ito ay isang bitag. Ang Immortal Ascension Platform ay pinamamahalaan ng mga Immortal Domain, hindi ka ba natatakot sa mga parusa mula sa The Immortal Domain kung kumilos ka sa isang walang ingat na manner? At makikita natin ang lalaking sumisipsip ng kapangyarihan nilang lahat, at ang matandang kulang sa ngipin ay nakangiting sinabi sa kanilang lahat, kapag ang lahat ng langgam tulad ninyo sa mundong ito ay maging isang bone kaku, ang World Tree ay magiging walang ugat na gagawin itong madaling makuha. Itong hukbukong ito ay ganap na sasakupin ang hangganan ng southern region ng Xuanshan Realm. At ang lalaki ay nagsimulang pataasin ang kanyang kapangyarihan, na ginawang masaktan si Jiang Zhu. At ang kanyang immortal na dugo ay nagsimula siyang lumipad sa himpapawid. At pagkatapos ay may pumunta sa lugar na iyon at sinabing, sino ang nag-alerto sa mas mababang realm sa Immortal Ascension Platform? At sinabi ng isang lalaki, ang immortal na taong ito ay nag-set up ng killer trap sa Immortal Ascension Platform para patayin kaming lahat. Please the Immortal Realm, dalhin mo ang hustisya para sa amin. At nang marinig ito, sinabi ng immortal, sino ka? Gusto mo bang haminin ng The Immortal Realm sa pamamagitan ng paggawa ng pagpatay sa Immortal Ascension Platform? Ngunit hindi ito gumawa ng anumang pagkakaiba sa lalaking yon, at ang lalaking yon ay direktang umatake sa immortal na yon at sinabi sa kanya, isang maliit na sekta lamang kayo na walang pangalan at karapat-dapat na baagad kayong kumatawan bilang Immortal Domain.
Paano naglakas loob kayong maliit na projection lamang ng mga immortal na kumilos ng ganoon? At dahil sa kapangyarihan ng lalaking iyon, ang immortal na dilaw na iyon ay nawala mula doon sa lugar. At sabi ng lalaki, kasama ang aking orihinal na katawan dito, kahit gaano pa karami ang immortal projection ay wala pa rin itong katapat sa immortalidad ko na ito. Ano pang mga pakulo ninyo laban sa akin? Ilabas na ninyo. At nang makita itong lahat ni Jiang Zhu, galit na galit siya at sumisigaw, "Oh my God! Paano ngang isang masamang tao ay naging isang immortal? Ngayon, ang pundasyon ng ating southern region ay naglaho na. Parehong ang immortal realm at ang masamang tao ay lumitaw na. At ang isang yon, wala ka pa rin bang gagawin?" At makikita natin si Linger na masyadong na-excite at iniisip niya, "Senior Lee, handa na kami." Akala ko ay sinusubukan lang ni Senior Lee na patayin ang Evil God. Ngunit ngayon napagtanto ko na ang target ni Senior Lee ay talagang ang masamang immortal na ito. Ang sword intent paper na ibinigay ni Li Fan ay ipinalibot ni Linger sa lalaki, at nang makita ng lalaki ito ay nabigla ito at sinabing, "Ito. Ito ay isang makapangyarihang sword intent." Papaanong? Sa sandaling yon, isang malaking espada ang lumitaw mula sa langit. At nang makita ito ng lalaki ay labis itong kinabahan. At lumapit si Linger sa likod ng lalaking iyon at sinabi sa kanya, "Bago ka lumuhod, batiin mo muna ang sword intent ni Senior Lee." Ngunit nagalit ang lalaki nang marinig niya ang mga salita ni Linger at sinabing, "Ako ay isang tunay na immortal. Sino ang makapagpapaluhod sa akin?" Ngunit sa sandaling iyon, napaluhod ang lalaki sa pamamagitan lamang ng pressure ng espadang iyon, at dinurog ng espada ang lalaki sa lugar na iyon mismo. At sa lugar na iyon ay, natatanging ang espada lang ang natira. At ang Evil God din ay namatay dahil sa espada. Nang makita ito, naging masaya si Jiang Zhu at sinabing, sa sandaling lumabas ang sword intent, nawala ang Evil God. Pagkatapos nito, ipinakita sa atin ang isang eksena mula sa ibang lugar. Sa lugar na ito, sa border o hangganan ng southern region ng Xuanshan Realm, maraming sundalo ang nakapalibot sa isang tao lang. Ang taong yun ay lubhang sugatan sa pakikipaglaban sa kanilang lahat, at sinabi niya, wala sa mga immortal ang handang suportahan ang border ng southern region. Ang mga immortal sovereigns at mga immortal kings sa matataas na lugar ay nagbubulag-bulagan sa isyu na ito, dahil lamang sa isang henerasyon ng southern region immortal king na tinalo silang lahat. O immortal king, bakit hindi ka pa bumabalik? Nang malakas na sinabi ng lalaking yon, mamatay, pagkasabi niya nito, isang maliwanag na liwanag ang humiwa sa lugar na yon, dahilan kung saan ang lahat ng mga sundalong naroroon ay napatay sa 100 ng liwanag. Ang kapangyarihang ito ay walang iba kundi ang kapangyarihan ng sword intent na dala ni Linger kung saan lahat ng sundalo ay napatay. Umiiyak ang lalaki at sinabing, "Congratulations! The Immortal King, ikaw ba yan? Kumbaga, naaalala mo pa rin pala kami, ang iyong mga nasasakupan." Pagkatapos nito, balik tayo kay Linger na napakasaya at sinasabi niya, "Immortal Bloodshed, Quasi-Immortal Nilang." Isa lang ito sa mga nagawa ni Senior Lee. Binati ng lahat si Linger, kaya sinabi ni Linger sa kanilang lahat, "Mangyaring tumayo kayo dahil ang lahat ng ito ay gawa ni Senior Lee Fan, at ako ay tagasunod lang ni Senior Lee Fan." Lumapit si Jiang Zhu at sinabi kay Linger, ang tunay na Evil God ay pinarusahan, at ang espada ay humiwa sa Southern Territory. Napakalaking lakas ng loob, at tinanong ni Jiang Zhu si Linger, "Goddess, maaari mo ba akong isama para makita si Senior Lee Fan?" Sinabi rin ng pangalawang elder, "Goddess, kung maaari, gusto ko rin sanang mabisita si Senior Lee Fan." Nakatingin sa babaeng yon, iniisip ni Mu Qianning, itong mga master ng Holy Land at mga kababaihan ay ang henerasyong magiging mga immortal. Pagkatapos ay tinanong ni Linger si Mu Qianning, "Qianning, ano sa palagay mo?" Kaya sinabi ni Mu Qianning, mahilig si Senior Lee Fan sa isang tahimik at ordinaryong buhay, at sa palagay ko ay hindi niya gustong maistorbo ng kung sino. Gayunpaman, maaari nating direktang tanungin si Senior Lee Fan kung papayagan niya ito o hindi. Parehong sinabi ng mga master na yon, "Syempre, ang figure ng senior na yon, gusto namin itong makita." At ang master na yon ay naglabas ng isang kayamanan at ibinigay ito sa kanila, at sinabing, "Mga banal na mensahero, lahat ng mga lupaing ito ay dugo ng mga true immortals. Ito ay isang hindi kapani-pani walang kayamanan. Maaari ba naming kolektahin ito?"
Sabi ng pangalawang master, Senior, ikaw, hindi ka humihingi ng bayad. Ngumiti ang unang master at sinabing, oo, tama yan. Kung magagawa mong gamitin ang tunay na immortal blood upang i-refine ito, maaari kang maging isang immortal ng direkta. Sabi lang ni Jiang Zhu, nakita ko na ang walang katulad na true immortal path. At ang iba ay walang kwenta lang. Pagkatapos, dalawang ilaw ang lumiwanag sa lugar na iyon, na ikinagulat ng mga master. Nang mapatingin silang dalawa ng mabuti doon ay nasurpresa sila. Ang ikalawang master ay nagsabi, ito ay isang loot at panulat mula sa banal na lupain ng Sanjo. Ayon sa alamat, pagkatapos maging immortal, hindi dinala ng tatlong immortal god ang kanilang mga immortal na sandata papunta sa immortal realm. Ngunit iniwan nila ang kanilang sandata sa Xuanshan realm para sa mga susunod na henerasyon. Kasabay nito, tinitingnan din ni Jiang Zhu ang dalawang kayamanan na iyon at sinabi niya, hindi nakakagulat na ang Sanju Holy Land na nasa Central Zhongzhou ay tinipon ng mga sundalo nito upang pumunta sa Southern Region. Ito ang dahilan kung bakit. Pagkatapos nito, nagbago ang eksena, at ibang lugar ang makikita natin. Isang buong hukbo ang dumating sa lugar na ito, at isa sa kanila, isang lalaking nakaupo sa isang ibon ay nagsabi, ako ay mula sa banal na lupain ng Sanjo, nandito kami para sa paghihiganti. Nasaan ang mga kriminal na nanakit sa dalawang kataas-taasang nilalang na sina Tai Ming at Shi Tai? Sinabi ng isang sundalo sa lalaking nakaupo, Panginoon, ang dalawang kataas-taasang nilalang na sina Tai Ming at Shi Tai ay nagbago sa maliit na village sa malapit. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena sa harap ng tirahan ni Senior Li Fan. At ang lahat ay pumunta sa lugar na iyon upang makita si Li Fan. Tinitingnan ni Jiang Zhu ang mga salitang nakasulat sa kaligrapyang iyon at sinabing, think and learn, ang think and learn na nakasulat ay delikado. Sa pamamagitan ng isang espada na humiwa sa kalangitan ng Southern Region, na nagpapaangat sa mundo. Ang nangingibabaw na chi na dumadaloy sa universo ay iba, at naglalaman ito ng dakilang karunungan ng pagpasok sa Dao. Na misteryoso at mahirap makuha. Pagkatapos ay kumatok si Mu Qianning sa pinto, at narinig ni Li Fan ang isang boses mula sa loob. Sabi ni Li Fan, kayong lahat, pwede kayong pasok. Pagkatapos ay lumapit silang dalawa at yumuko kay Li Fan. Sabi ni Li Fan sa kanila, kumusta na? Naging maayos ba ang lahat? At isa pa, iniisip ni Li Fan, sa pagtingin sa kanilang dalawa gamit ang sarili kong mga painting at kaligrafya, sa palagay ko ay hindi masyadong masama ang malaking exhibition auction na ginawa nila. Si Mu Qianning at si Linger ay nagsabi kay Li Fan, salamat sa mga kaligrafya at painting. Naging maayos ang lahat. Bilang karagdagan, nakakuha din kami ng dalawang kagamitan partikular para sa iyo Senior. Susunod, makikita natin si Nanfeng, na naputol ang string ng lute. Pagkatapos ay tinanong sila ni Li Fan kung may alam sila sa kagamitang ito na dinala nila Linger. Kaya sinabi nila, ayan ang ancestral harp at pen. Pagkatapos pumanaw ng mga ninuno libu-libong taon na ang nakararaan, hinahanap na namin yang lute at pen. Hinahanap yan ng aming Holy Land sa loob ng maraming taon ngunit hindi ito matagpuan. Tiningnan ni Li Fan ang kayamanan na ibinigay ni Linger at sinabing, ito pala ay isang anti-gang libu-libong taon na ang nakalilipas. Tiyak na napakamahal nito, di ba? At iniisip rin Li Fan, mukhang nagsimula ng kumita si Linger at ang iba pa mula sa kanilang negosyo. At mukhang naghanap pa sila ng mga antik na kagamitan na ibibigay sa akin. Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan sa kanilang dalawa, kung ganoon, maraming salamat. Nanfeng at Ziling, dahil ang dalawang bagay na ito ay nakalaan para sa inyo, maaari ninyong tanggapin ang mga ito. Iniisip din ni Li Fan, bagaman ito ay mga antigo mula sa libu-libong taon na ang nakalilipas, ang kalidad at pagkakagawa ay talagang napakakaraniwan. Kaya ibinigay ni Li Fan ang parehong mga kayamanan sa kanilang dalawa, na naging dahilan upang pareho silang naging napakasaya at nagpapasalamat kay Li Fan. Pagkatapos ay lumapit si Mu Qianning at sinabi kay Li Fan, nga pala Senior, may mga tao sa labas. May kinalaman din sila sa bagay na ito, at gusto nilang makilala ka. Handa ka bang harapin ang mga taong yon? Nang marinig ito, nagsimulang mag-isip si Li Fan, mukhang sa pagkakataong ito, ang ibinigay kong mga calligraphy at mga painting kay Holinger ay tiyak na nakaakit na naman ang atensyon sa painting at calligraphy exhibition. Popularidad ba ang tawag sa ganito? At sabi ni Li Fan kay Qianning,
Sige, papasukin mo sila. Kaya natuwa din ang tatlo nang malaman nilang pumayag si Li Fan na papasukin sila sa loob. Pagkatapos ay pumasok silang tatlo at dumiretso naman si Jiang Zhou kay Li Fan at sinabi sa kanya, Immortal daw. Ang Supreme Immortal daw, ay narito. At parehong nakatingin naman ang mga master sa paligid, at sila ay nagsasabing, nakakatakot na aura. Parang lahat ng dako ay puno ng nakakatakot na presensya. Para akong langgam sa lugar na ito. Pagkatapos ay lumuhad si Jiang Zhou sa harap ni Li Fan. Nang makita ito ni Li Fan, siya ay labis na nagulat at sinabi niya sa babae, Babae, ano ang ginagawa mo? Nang makita ito, iniisip ni Li Fan, ano ito? Ano ang sitwasyong ito? Lumuhad matapos magkita tayo. Ang mga mahilig sa calligraphy na ito ay sunod-sunod na nag-exaggerate. Yumukod din ang mga elder na yon sa harap ni Li Fan. Nang makita ito ni Linger at Mu Qianning, sila ay parehong nag-iisip, ang pagkakakilanlan ng tatlong ito ay kabilang sa pinakamatataas sa buong Xuanshan Realm, si Jiang Zhou na isang quasi-immortal at ang dalawang Holy Land Master. Pero sinabi lang ni Li Fan sa kanilang tatlo, dalubhasa lang ako sa ilang maliliit na bagay. How dare natanggapin ko ang mga papuri ninyo? Sinabi ng pangalawang master kay Li Fan, ikaw senior ay isang mahusay na master ng iyong craft. Isang calligrapher na nagpapaluhod sa akin. Ngayong nakita ko na si senior, kahit mamatay ako ngayon, ay wala na akong pagsisisi. Tumayo si Jiang Zhou at sinabi kay Li Fan, Senior, maaari ba akong sumunod sa iyo at makinig sa iyong mga turo? Pagkatapos makinig kay Jiang Zhou, iniisip ni Li Fan, bakit may mga apprentice uli? Bakit ka interesadong maging apprentice ko? Pagkatapos ay lumapit si Mu Qianning kay Li Fan at sinabi niya, Senior, sa pagkakataong ito ay salamat sa tulong niya. Pinalampas pa nila ang magandang pagkakataon na maging immortal para lang pumunta at humingi ng payo sa iyo senior. Kaya sinabi ni Li Fan kay Jiang Zhou, hindi na ako tatanggap pa ng mga disipulo sa ngayon, ngunit dahil ikaw ay mayroong malakas na puso sa Taoism, maaari kong ipaliwanag sa iyo kung ano ang gusto mong itanong. Nang marinig ito ni Jiang Zhou, nabigla siya at naisip niya, ako ay makakakuha ng mga sagot mula sa ganitong tao, napakagandang pagkakataon. Ano ang dapat kong itanong? Kailangan kong mag-isip. Pagkatapos ay ipinatong ni Li Fan ang kanyang kamay sa balikat ni Jiang Zhou at sinabing, huwag kang kabahan, ang pagkikita natin ngayon ay isang tadhana. Itanong mo lang kung ano ang gusto mo. At iniisip ni Li Fan, ganyan din ang pag-iisip ko noong ako ay nag-aaral pa, at tuwing kailangan kong magtanong sa isang guro, kailangan ko pang pag-isipan ng 2 beses dahil sa takot na baka isipin ng guro na ako ay engod. At nagtanong na si Jiang Zhou kay Li Fan, maaari ba akong magtanong senior, ano ang kahulugan ng immortal? At parehong nagulat ang dalawang master matapos marinig ang tanong ni Jiang Zhou. At si Li Fan naman ay malalim na nag-iisip, isang immortal. Hindi ako isang cultivator, kaya baka ang itinatanong nila ay tungkol sa larangan ng calligraphy at painting. At sa lugar na yon, namamayani ang katahimikan sa loob ng ilang sandali, at ang lahat ay gustong marinig ang sagot ni Li Fan. Pagkatapos ay sumagot si Li Fan. Ang mga immortal ay ang mga buhay na nilalang, isang hibla ng damo, isang butil ng buhangin, isang manok, lahat ay eternal. Sa mata, ang kalikasan ay mukhang ordinaryo lang, ngunit ang tunay na transcendence, ang tunay na kawalang hanggan, ay nakatago sa loob ng mga ordinaryo. Kung nais mong maunawaan kung ano ang puti, dapat mong maintindihan kung ano ang itim. Kung gusto mong maunawaan kung ano ang tama, dapat mong maintindihan kung ano ang mali. Kung gusto mong maunawaan kung ano ang walang hanggan o immortal, dapat mong maunawaan kung ano ang panandalian lang. Pagkatapos pakinggan ang sagot ni Li Fan, sinabi ni Jiang Zhou, ito ba ang dahilan kung bakit nagtatago ang mga ancestors sa mga ordinaryong lugar? Kasabay nito ay iniisip niya, pagkatapos kong maging quasi-immortal, nagtago lang ako sa malalim na yelo at naghihintay ng pagkakataon na maging isang immortal, iniisip na sa ganitong paraan lang ako makakapag-cultivate ng dalisay at dalisay na puso ng immortality. Mali ba ang tinahak kong landas? Upang maunawaan ko kung ano ang puti, kailangan ko munang maunawaan kung ano ang itim. Kung gusto kong maunawaan kung ano ang walang hanggan, dapat kong maunawaan kung ano ang panandalian. Well, sa tingin ko ay nakuha ko na. Pagkatapos ay sinabi ni Li Fan kay Jiang Zhou, ito ang dahilan kung bakit palagi kong hinihiling kay Ziling na magpinta ng mga itlog. Ang kaligrapya o pagpipinta
Ang tanging paraan upang makapasok sa taoismong ito ay ang makita ang mga batas ng mga bagay na gawa sa bato. Ngayon ay nasisiyahan na si Jiang Zhu sa sagot ni Li Fan, kaya siya ay nagpasalamat kay Li Fan. Sinabi sa kanya ni Li Fan, ito ay isang sagot lamang at hindi mo na kailangang magpasalamat pa. Huwag ka lang tumayo dyan at mayroon akong ilang mga bagong peach sa aking bakuran ngayon, kaya't papakainin ko kayong lahat. Pagkatapos nito, nang makita nila ang puno ng peach, labis silang nagulat lalo na ang master. Nagulat din si Jiang Zhu matapos makita ang puno ng peach na yon, at sinabi ng pangalawang master, ito ba ay puno ng peach? Ang ganitong kayamanan ay nag-e-exist lamang sa Eternal Realm, at talagang may pagkakataon tayong matikman ang mga ito ngayon. Nang tumingin si Jiang Zhu sa harapan, sina Mu Chenning, si Linger, Nanfeng, at Ziling, ay umupo malapit sa mesa upang kumain ng prutas na peach na iyon. At nagdala si Li Fan ng maraming prutas na peach para sa kanilang lahat. At sinabi niya sa kanilang lahat, itinanim ko ang puno ng peach na ito gamit ang sarili kong mga kamay, at ito ang unang pagkakataon na nagbunga ito ngayong taon. Hindi ko alam kung ano ang lasa nito, kaya tikman natin ito ngayon. Kaya nagpasalamat ang lahat kay Li Fan, at sinabi ni Li Fan sa kanila, isang plato lang ng peach yan. At sinasabi ng description, ang puno ng peach na ito ay itinanim ng ganiyong tao, bagamat ito ay isang prutas, kung ang balat ng prutas ay mahulog sa labas na mundo sa labas ng Forbidden Land. Ito ay magdudulot ng mga epekto sa lupa gaya ng earthquake. At ngayon, ang lahat ay kumakain ng lahat ng mga prutas ng peach ng sama-sama at labis na nag-e-enjoy sa prutas na yon. Pagkatapos nilang kumain, ang pangalawang master ay nagalak at nagsabi, mga kapwa Daoist, ako ay naging quasi-immortal realm level. Sinabi rin sa kanya ng unang master, ako rin. Mula sa Supreme Being realm level, ako ay naging quasi-immortal realm level din, at sa wakas ay umunlad tayo. Salamat sa malalim na pagpapala na ipinagkaloob sa atin ni Senior Li Fan. Ang ritmo ng Dao ay dumadaloy, at ang immortal spirit energy ay nagbabago sa mga tuntunin ng Dao. At ngayon, biglang naging immortal realm level na si Jiang Zhu. At nang makita ito, parehong master ay naiintindihan at sinabing, immortal. Wala pang nagiging immortal sa Xuanshan realm sa loob ng libu-libong taon na. Ang pagbibigay ni Senior Li Fan ng peaches sa kalooban niya ay nakagawa ng isang immortal. Senior Li, napakabuting kawang gawa. Pagkatapos ay pumunta si Jiang Zhu kay Li Fan at lumuhad muli sa kanyang harapan at sinabing, ang dakilang kabaitan ni Senior, hinding-hindi ito malilimutan ni Jiang Zhu. Pero pinatayo ni Li Fan si Jiang Zhu at sinabi sa kanya, ilang pitch lang yon kaya ayos lang. Bilasan mo at bumangon ka. At sabay na sabi ng mga masters, Senior, tapos na ang usapin na ito. Hindi ko alam kung ano ang susunod na gagawin. May gusto ka bang ipagawa, kahit na ito ay isang bundok ng mga kutsilyo o isang bowl ng langis? Hinding-hindi kami magtatagal kung ikaw ang mag-uutos. Bahagyang nalito sa sinabi si Li Fan at sinabi sa kanila, salamat, marami pang mangyayaring ganito sa hinaharap. Simula pa lang ito, ingatan ninyo si Chenning at ang iba pa. Kasabay nito, nag-iisip si Li Fan, si Mu Chenning at ang iba ay talagang nakakaawa. Halos mga pulubi sila, at si Hollinger naman ay may miserableng karanasan sa buhay. Hindi ko talaga kayang makita silang nagkakaganito. So please, kung kaya ninyo. At isa pang iniisip ni Li Fan, marami pang ganito. Hindi kaya sa pagkakataong ito ang pagbilang ng maraming Supreme Realm at Quasi-Immortal Realm Cultivators sa Southern Region ay mauulit. Nang makinig ang unang elder kay Li Fan, medyo nagulat siya at sinabing, mukhang hindi pa tapos ang laro ng chess ni Senior Li. At sinabi niya sa atin na makipag-usap kay Mu Chenning at sa iba pa sa tamang panahon kapag nakatagpo tayo ng mga ganitong problema sa hinaharap. Pagkatapos ay may biglang sumigaw at nagsabi, ang Sanju Holy Land ay nandito. Nang marinig ito, nagulat din ang unang master. Si Li Fan, nang marinig ito ay nagsabi, dumating na naman ang mga mahilig sa literature at arts. Ayaw talaga nilang sumuko. Sabi ni Li Fan, ang banal na lupain ng Sanju ay masyadong nakakainis, at iniisip ni Li Fan, understandable lang na ang mga disipulo tulad ni Nanfeng at Ziling na magalit lalo na kung ang kanilang mga resources ay kinuha mula sa kanila, ngunit ito ay isang beses o dalawang beses. Hindi ko alam kung kailan ito matatapos.
Nang makinig si Nanfeng kay Li Fan, nabigla siya at naisip nakakainis daw. Sinabi talaga yon ni Senior Li Fan? Banal na lupain ng Sanjo. Ito na ang katapusan ng inyong kasaysayan. Pagkatapos ay lumapit si Jiang Zhu kay Li Fan at sinabi sa kanya, Senior, maaari ko ba silang paalisin para sa iyo? Nakikinig kay Jiang Zhu, nagsimulang mag-isip si Li Fan, gusto ni Jiang Zhu na harapin sila. Kaya sinabi ni Li Fan kay Jiang Zhu, kung ganoon ay salamat. At talagang ayaw ko nang makita pa muli ang mga taong ito. Nang marinig ito ni Ziling at Nanfeng, nabigla sila, at sinabi ni Ziling kay Nanfeng, Sister, paano ang banal na lupain ng Sanjo ay kumilos ng hindi nag-iisip? Sabi ni Nanfeng, itong banal na lupain ng Sanjo ay matatapos na. Pagkatapos ay nakita natin ang eksena sa labas ng bahay ni Li Fan kung saan may dumating na lalaki at sinasabi niya, Hoy, lumabas kayo at mamatay. At may malaking hukbo sa likod ng lalaking yon. Sa sandaling yon, ang parehong mga master ay dumating sa lugar na yon, at ang pangalawang master ay nagsabi sa taong yon, ang isang katulad mo ba ay karapat-dapat na tawagan kaming dalawa? Aalisin namin ang iyong sariling cultivation, papaluhurin ka, at pagbabayaran sa iyong kasalanan. At baka may liligtas mo pa ang Sanju Holy Land mo. At nang makita ng lalaki silang dalawa, sinabi niya sa kanila, Long time no see, kayo pala yan Ling Chao at Yuan Yang, dalawang kapwa Daoist. Kayong dalawang kapwa Daoist, may kinalaman ba kayong dalawa sa mga pangyayari na nag-damage sa aking banal na lupain? O marahil ay narito kayo upang hanapin ang mga nawawalang immortal artifact ng mga ninuno ng Sanjo Holy Land. Matapos pakinggan ang lalaking iyon, sinabi sa kanya ng unang master, kalokohan. Anong immortal artifact? Nakagawa ka ng isang karumal-dumal na kasalanan. Matigas ang ulo mo, Chang Son Lian Cheng. Kung gusto mong makuha ang immortal artifact o balak mong pumunta sa platform ng Immortal Ascension Platform, hindi mo dapat ginamit ang senior na iyon bilang dahilan. At ngayon nagsasalita ka pa ng masama tungkol sa senior na iyon. Huwag mo kaming sisihin kung sisirain namin ang iyong banal na lupain. At nang nabalitaan ng lalaking iyon ang tungkol sa isang senior, naisip niya, pareho silang may tinatawag na senior. Hindi kaya may mga lumang undead na halimaw sa southern region? Pagkatapos ay inactivate ng lalaki ang kanyang kapangyarihan at galit na sinabi, gusto ninyong sirain ang aking Sanjo Holy Land. Kayong dalawa, ano ang gagamitin ninyo para gawin yon? Ako ay magiging immortal, at walang sinuman sa Xuanshan Realm na ito ang makakatalo sa akin. Pagkatapos makinig sa kanya, sinabi ng unang master, hindi ka takatakang nagpunta ka pa dito kahit mula ka sa banal na lupain ng Sanjo. Lumalabas na ikaw ay halos isang immortal level na at lubhang kailangan mo ang loot at pen na yon. Ngayon ay naghanda na rin silang dalawa na labanan ang lalaking yon, at sinabi ng unang master na dilaw sa lalaking yon, paumanhin, nag-breakthrough na ako mula sa Supreme Being at naging quasi-immortal realm. Pagkarinig nito, sinabi ng lalaki sa kanila, paano kayong dalawa ay naging quasi-immortal? Ako ang pinakamalakas na master sa lahat ng mga holy master sa mundo. Ang unang master at pangalawang master ay nagsabi sa kanya, salamat sa tulong ng senior na yon, madali kaming nakapasok sa quasi-immortal realm ng walang kahirap-hirap. Alam mo ba na ang dalawang babaeng yon na sina Nanfeng at Ziling, ay tinanggap bilang mga disipulo ng senior na yon? Ito ay isang kapalaran na kahit ang mga immortal ay dapat kainggitan ito. Gayunpaman, ginawa mo ang kabaligtaran. Ang pagtawag sa dalawang magagaling na disipulo na yon bilang mga taksil ay hindi pagpapakita ng paggalang sa senior. Mawawasak ang banal na lupain ng Sanjo. Matapos makinig sa kanilang dalawa, ang lalaki ay nagsimulang magalit at inisip, pinlano ko ang aking buong buhay, paano ko matatanggap ang pagkatalo? Pagkatapos ay naghanda ang lalaki na salakayin ng mga masters na yun at inihanda ang isa sa kanyang pag-atake at sinabi sa kanila, hindi ako makapaniwala. Ngayon, papatayin ng isang Diyos ang isang Diyos. Papatayin ni Buddha ang isang Buddha. Kahit na maging immortal pa kayong dalawa, hindi niyo ako mapipigilan. At ang liwanag ay kuminang doon ng sobra, dahilan para walang makitang anuman ang dalawang master. Sumulong ang lalaki para umatake, ngunit, biglang may dumating sa lugar na yon, at sa isang pitik lang, ay tumilapon ang lalaki sa malayo. Dumating si Jiang Zhu sa lugar na yon at sinabi niya sa dalawang master, diretso lang dapat napatayin ang mga taong tulad nito. Bakit pa kailangang mag-abala?
Sinabi ni Senior na ang banal na lupaing ito ay hindi na kailangang mag-exist sa mundong ito. At nang malaman ng lalaki na ang isang immortal katulad ni Jiang Zhu ay dumating sa lugar na ito, siya ay nabigla at nagsimulang mag-isip, gusto mo rin bang kumilos ayon sa kagustuhan ng senior na yon? Ano ba talaga ang nangyari? Pagkatapos ay nagsimulang mangyari ang malalaking pagsabog sa lugar na yon at ang lalaki ay nag-iisip, hindi, ang banal na lupain ng Sanjo ay hinding-hindi magtatapos ng ganito lang. Ayokong maging makasalanan sa banal na lupain ng Sanjo. Ngayon ang lalaki ay nagsimulang bumuo ng isang pormasayon gamit ang kanyang dugo at sinabi, ang ikasyam na henerasyon ng banal na master ng Sanjo Holy Land, ako si Chang San Lian Cheng ay nagmamakaawa sa mga ninuno upang bumaba at protektahan ang Sanjo Holy Land. At sa sandaling yon, isang napakaliwanag na liwanag ang dumarating sa lugar na yon. At may biglang lumabas sa liwanag. Iyon ay ang Immortal Sanjo, at sinabi niya, pagkatapos ng ilang taon ng ascension namin, ang pamana ba na iniwan sa mas mababang realm ay sisirain ng mga tao. At nang nakita ng lalaking iyon ang Immortal Sanjo, siya ay naging napakasaya, at lahat ng mga sundalo ay bumabati sa Immortal na iyon. Pagkatapos ay sinabi ni Jiang Zhu sa Immortal Sanjo, sa kasong ito, walang saysay na dumating ang orihinal na katawan mo. Lalo na ang pagkakaroon lamang ng isang clone. Sinabi sa kanya ng clone ng Immortal Sanjo, hindi ko inaasahan na libu-libong taon pagkatapos kong tumuntong sa Immortal Realm, may iba pa palang nakamit ang Immortal Realm level cultivation, hindi naman pala ako masyadong nag-iisa. Pero bakit gusto mong patayin ang lahat ng Sanjo Holy Land? Noong una, gusto kong mag-iwan ng dalawang immortal na artifact sa Xuanshan Realm para sa mga susunod na henerasyon, ngunit hindi ko gustong magdulot ng ganoong kalaking sakuna. Gusto kong malaman kung ano ang pinagmula ng nilalang na tumutulong sa inyo. At sinabi sa kanya ni Jiang Zhu, maging ikaw at ako ay hindi kwalipikadong questionin yon. Kaya tumawa ang Immortal Sanjo at sinabing, haha, ang orihinal na katawan ay maaaring ituring na tumatago sa langit sa Immortal Realm. Kahit pala ang isang makapangyarihang tao mula sa Immortal Realm ay bumaba sa lupa, maaaring wala pa rin siyang mga kwalifikasyon para magsalita sa ganoong paraan. Na-curious ang Immortal Sanjo at mapangahas na sinabi kay Jiang Zhu, nagtataka ako kung sino ang taong yon. Nang marinig ito, nagalit ang unang master at sinabing, ang lakas ng loob mong tiktikan si Senior. Miss Jiang Zhu, mangyaring pigilan siya. Ngunit sinabi ni Jiang Zhu sa kanila, hindi na kailangan dahil kung ginusto ni Senior Lee. Patay na sana siya nang makita pa lang. Alalahanin ninyo, ang dalawang disipulo ni Senior Lee na si Nanfeng at Ziling ay may kaunting koneksyon din sa Sanjo Holy Land. Pagkaraan ng ilang sandali, ang Immortal Sanjo na yon ay lumapit sa bahay ni Li Fan, at tinitingnan ang kaligrapya na nakasulat sa pader at iniisip, paano ito posible? Think and learn. Step by step, ang landas ay nagpapatuloy. Talagang ito ang misteryo ng pagpasok sa Dao. Medyo nasurpresa ang Immortal Sanjo at nagsimulang tumulo ang pawis mula sa kanyang noo. Pagkatapos ay nakita natin si Li Fan, na ngayon ay tumutugtog ng musika, at nang marinig ng niya ang musika, ang Immortal Sanjo ay nagsimulang sumakit ang kanyang puso at sinabi niya, ito ang aking makalawang na lord. Papaano? Papaanong malalangit ang tunog na yon? Ito ay isang ordinaryong Daoist ritmo lamang. At nang marinig ang tunog na iyon, napahawak ang Immortal Sanjo sa kanyang ulo. At doon mismo, sinasabi ng lalaking iyon kay Immortal Senejo, Patriarch, paghihiganti. Paghihiganti para sa atin. Ang Sanjo Holy Land ay hindi pa nakaranas ng ganito kalaking kahihiyan. At lalo ka pa nilang hindi nirerespeto. Hindi mo dapat patawarin ito. Patriarch, pakiusap gumawa ka ng isang bagay. Pero sinabi ni Sanjo sa kanya habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin, paghihiganti. Kwalipikado ka bang utusan ako na salakayin ng isang senior? Ngayon, malalaman na ng Sanjo Holy Land kung ano ang tunay na Dao. Sa kasamaang palad, libu-libong taon ng cultivation ang nasayang. Pagkatapos ay nagsimula siyang umalis mula roon, at sinabi ng unang master, ano kaya ang nakita niya? Kaya't sinabi ni Jiang Zhu, isang karangalan na para sa kanya na makaluhad at yumukod kay si Senior Lee. Kung naririto siya ngayon kasama ang kanyang tunay na katawan at sumulyap, natatakot ako na ang kanyang cultivation ay agad na tumaas sa isang mas mataas na level. Ngayon, ang lalaki ay nagsimulang iuntog ang kanyang ulo at sinabing, tapos na, anong uri ng tao ang naprovoke ko?
Pagkatapos ay lumapit si Immortal Sanju kay Jiang Zhu at magalang na sinabi sa kanya, sa pagkakataong ito, na-offend ng Sanju Holy Land si Senior, maaari mo bang tanungin si Senior kung ano ang dapat kong gawin para mapatawad niya ang aking Sanju Holy Land? Ngunit sinabi lang ni Jiang Zhu kay Immortal Sanju, sinabi ni Senior Li Fan na hindi na niya gustong makita pa ang banal na lupain ng Sanju. Pagkatapos marinig ito, sinabi ni Immortal Sanju sa mga alagad, ngayon, kayo ay nasa malaking problema at walang paraan palabas. Gagawin ko, may pagkakataon pa kayong muling ma-reincarnate. Ito na ang huling pabor ko sa iyo. Pagkatapos ay inihanda ni Immortal Sanju ang kanyang pag-atake para patayin ang lahat ng sundalong yon. At sinabi ni Immortal Sanju sa lalaking yon, nagsimula ang lahat dahil sa iyong kasakiman. Ang isang piano stroke na yon ay sinadya upang iligtas para sa kapalaran, ngunit hindi mo alam kung ano ang nakakasama, at dinala mo ang buong Sanju Holy Land sa landas na ito ng pagkawasak. Ikaw, isang immortal, ay hindi maaaring muling ma-reincarnate. At winasak ni Immortal Sanju ang lalaking yun doon mismo. Pagkatapos ay lumapit siya kay Jiang Zhu at sinabi sa kanya, pakisabi kay Ziling at Nanfeng na mula ngayon, kung handa sila, sila na ang magiging mga Panginoon o Master ng banal na lupain ng Sanju. Pagkatapos makinig sa Immortal Sanju, sinabi ni Jiang Zhu na, oo. At ngayon, si Immortal Sanju ay nagsimulang mawala sa lugar na yon, at habang umaalis ay sinabi niya ang kanyang huling mga salita, nakakalungkot na ako ay ipinanganak sa maling panahon at hindi nagkaroon ng pagkakataong sumunod at matuto sa tabi ng isang makapangyarihang nilalang gaya ng Senior. At ang Immortal Sanju ay nawala sa lugar na yon. Pagkatapos ay parehong sinabi ng mga masters na yon, hindi pa nagpakita si Senior noon sa mundo, at ang buong mundo ay binago niya. Ang banal na lupain ng Sanju ay ganap na nabura. Sinabi ni Jiang Zhu sa dalawang masters na yon, tandaan ang mga salita ng Senior. Ang mga kaganapan sa Immortal Ascension Platform ay simula pa lamang. Binigyan tayo ni Senior ng Immortal Destiny, at hindi tayo dapat kumain ng tuyong pagkain, at ang mga pawns ay gagampanan ang papel bilang mga pawns. Pagkatapos nito, nagbabago ang eksena at makikita natin ang World Tree. May mga taong lumapit sa World Tree na yon na nakasuot ng itim na hoodies. Sabi ng isa sa mga lalaki, ang World Tree sa mundo ay nag-ugat sa Southern Domain. Tiyak na mayayanig ang pundasyon ng World Tree. Ayon sa oras, malapit na ang oras para gawin natin ito. Sabi ng isa pang lalaki, kung sabay nating aatakihin at sirain ang mga pundasyon ng bawat domain, ang World Tree ay lilito sa sarili nito, at pagkatapos ay iyon ang ating pagkakataon para makuha ito. Pagkatapos nito, lumipat ang eksena at dumating tayo sa Western Desert. May 2 taong naglalakad sa lugar na ito at sinabi ng isang disipulo, Master, ang Northern Star Holy Land sa Northern Territory at ang pamilya ng Zuan Yuan sa Eastern Desert ay nawasak. Malapit na bang dumating ang sakunang pagkawasak sa Xuanshan Realm? Sabi ng kanyang master, halika, malapit na tayong makarating sa Lei Temple kung saan sasabihin sa atin ng dakilang Diyos ang lahat. Hindi ito maaari. Ayon sa kalsada, malinaw na nandito ang Lei Temple. Pareho silang mga monghe, at ang kanyang disipulo ay nagtanong, tingnan mo ang harapan master. Sabi niya, iyon ang Buddha Beast statue sa tuktok ng Lei Temple. Habang nakatingin sa rebeltong yon, sabi ng master, ang Buddha Beast statue ng Lei Temple, ang nag-iisang estatwa sa buong Western Desert ay nakalagay sa itaas ng pangunahing bulwagan ng Lei Temple at sinasamba ito ng buong mundo. Nangangahulugan ba yon na ang Lei Temple ay nasa paanan natin sa gitna ng mga buhangin? Pagkatapos ay nagsimulang umihip ang malakas na hangin sa lugar na yon.